Alright, another day, another vlog. Samahan nyo kami sa first flight experience ng aming baby na si Baby Alia. We will share some tips and recommendations sa pag-travel sa Boracay as first-time parents. Dumating kami sa airport ng 2 AM, kahit na yung flight namin is 7 AM pa. Sumbay na kasi kami sa father-in-law ko papunta dito sa airport kasi may hinatid din siyang papuntang Cagayan na 4 AM pa yung flight. Para na din makatipid. Effective na kasi ngayon yung 1.2k per night sa parking ng NAIA. And para less hassle na din kasi may bagyo din itong araw na to. Halatang excited yung baby namin kahit na istorbo yung tulog niya. Pero nakapag-power nap din naman siya before the flight. Nahirapan lang makatulog kasi panay announce ng flight cancellation ng mga papuntang North Provinces. Thankfully, hindi kami nadamay. Pinagandaan kasi namin itong travel. Ito kasi yung way namin to celebrate yung birthday ng mag-ina ko. Our baby first flight. Thank you, Lord. I asked for something more. You gave me so much less. I wonder why I stayed. Upon arrival, umuulan and ang lakas ng hangin. We had plan na mag-DIY sana patawid ng Boracay. Pero dahil sa bad weather, nag-walking book na lang kami sa Southwest Tours para less hassle. Worth 750 per person. DIY kasi less 400 lang ang maggastos. So nire-recommend pa din namin ang mag-DIY para makatipid. Base experience kasi namin dati. Kayang-kaya naman, hindi kayo mamubudol ng mga driver dito kasi sistemado. Yung mga transaction dito palagi may ticket or sticker before payment, kaya maganda. Alright guys, welcome to Boracay. Medyo unique experience to for us. We know na madami na nakapag-Boracay, pero bilang pa lang yung nag-Boracay na may bagyo, no? Pero okay lang, we still blessed and thankful kay Lord kasi natuloy namin to. First stop, dito sa Station X by U Hotel. Bagong family hub to sa Boracay. Hindi pa kami dito kumain. Nag-visit lang kami para makapag-play si Alia ng saglit. Then after here, we went to D Mall, the heart of the island, para hanapin ang go-to destination for authentic Indian food, ang Little Taj. Sobrang hype nito this year sa mga midi vlog. Kaya we decided na dito na lang mag first dinner. Nahirapan lang kami puntahan to kasi medyo front beach na siya. Masyado malakas yung hangin kaya parang may sandstorm. Pero worth it naman after namin matikman yung some of their bestseller. Try their biryani, butter chicken curry, and the famous Indian street food na pani puri. Ito yung kinakamay ng mga Indiano sa mga napapanood nyo sa Facebook. Pero wag kayong mag-alala guys, malinis dito. 8 out of 10. Na-enjoy namin yung food, lalo na itong butter chicken. Mas masarap sa i-partner sa paratha bread rather than rice. Highly recommended to if you want to try the Indian foods. Day 2 sa Boracay. Mas masama yung weather today kasi signal number 1 na dito sa Aklan. By the way guys, sa La Carmela nga pala kami naka-stay. Ito yung buffet breakfast na free nyo maa-avail if dito kayo mag-i-stay. Ang daming options kaya mabubusog ka talaga. Bago pala kami matapos sa pagkain, biglang humampas yung hangin na napakalakas. Ang daming natumbang puno, nabasag pa nga yung canopy ng hotel. Hindi ko na na-vlog, kaya ito, kinukwento na lang ni Alia and thankfully walang nasaktan. After namin magpahinga sa room, nag-decide kami na lumabas na kasi humupa na yung bagyo. Ito yung aftermath sa labas. Mabilis naman agad dito nalinis ng mga officials. Ito talaga yung mas nagpaganda sa Boracay, maganda ang system. Disaster ready sila para sa mga turista. We decided na sa Sunnyside Cafe kami mag-lunch, ang award-winning resto here in Bora. Unfortunately, nag-close sila that day dahil pa din sa bad weather. Kaya dito kami sa katabi nila ang Smooth Cafe, another scenic brunch spot dito sa Boracay. Ang aesthetic sa loob, perfect combo pa sa front beach view. Highly recommend namin itong ravioli nila. Medyo pricey lang sila pero worth every bite eh. Promise. 10 out of 10. Hindi naman halatang sobrang nasarapan kami guys no. Bumalik muna kami sa hotel para makapagpahinga yung mag-ina ko. Then ako naman nag-solo hopping muna. Bumili muna ako ng medicine.
May sipon na kasi ako bago pa lang pumunta dito. And ayan, medyo lumakas ulit ang bagyo. Nag-overflow na yung water sa plaza. Nag-advance booking na lang muna ako dito sa office ng Southwest sa D-Mall ng airport transfer para ready na bago kami umuwi sa last day. Pwede naman through online like sa website nila or via Klook. Then nag-stroll muna ako dito sa loob ng D-Mall papuntang Front Beach kasi nakakamiss. Ang ganda pa rin ng Boracay kahit binabagyo. Kinagabihan, bumalik kami dito sa U-Hotel para mag-dinner sa Loud Restaurant. Thursday now, supposedly naka-schedule yung buffet dinner nila, pero na-cancel ulit, gawa ng bagyo. Konti lang kasi yung mga lumalabas na tao, and the reason why na nakakapunta kami agad dito, kasi nasa 2 minutes walk lang ito from hotel namin. Kaya nag-a la carte order na lang kami. Yung total bill namin dito parang nag-buffet dinner na din. Semi-casual type din kasi sila, pero okay lang. Di hamak na mas masarap and quality naman lagi yung mga nasa a la carte menu. And ang ganda ng vibes dito. Siguro kung babalik kami ng Bora, nasa top list namin itong U-Hotel na pag-i-stayan. 8 out of 10. Na-enjoy ni Alia yung food dito, halos naubos yung laman ng plato niya. After namin kumain, nag-try lang din kami ng iba pang activities na ino-offer ng U-Hotel sa mga visitors nila. Before kami bumalik sa room, dumaan kami sa dinner buffet ng La Carmela. And in fairness, sulit yung $395 per head dito if ever. Day 3 sa Boracay. Medyo nag-o-okay na yung weather, kaya yung iba nakapag-build na ng mga sandcastle for tourist photo souvenir. Ito yung pinakamasayang araw namin dito sa Boracay, kasi ngayon mismo yung birthday ng paborito kong asawa. Before kami gumala sa Station 1, pumunta muna kami sa Our Lady of the Most Holy Rosary Parish to thank God for another year of life of my wife and daughter. Magka-birth month kasi sila. Dito lang to malapit sa grotto, ang famous landmark ng Boracay. Station 1 ang pinakapaborito kong station dito sa Boracay. Tahimik kasi dito and sobrang pino yung buhangin. And ito yung mas malayong shoreline kaya ma-enjoy mo lalo pag low tide. Mandaming human drone na mag-offer sa inyo dito guys. I-avail nyo na lang din, tulong nyo na lang din sa kanila. And most of them are kids pa kasi. Support locals, ika nga. We decided na sa Mandarin Bay kami mag-lunch buffet, isa sa mga 5-star hotel dito sa Boracay. Ang ganda dito sa loob. Pwede pumasok dito kahit hindi kayo in-house guest. Ang babait ng mga tao dito, mapipil nyo na parang naka-check-in na din kayo. They have extensive selection of Filipino dishes. Mas madami silang ino-offer pag dinner, pero next time na namin siguro ina-try yun. 10 AM pa lang yung dumating kami, 11 pa mag-i-start, kaya wala pang masyadong tao. Perfect timing lang para mapag-quick nap muna si Baby Alia. Nine out of 10. Quality yung mga foods na dito kahit buffet type. Pinaka nagustuhan ko dito yung grilled shrimp skewer nila. 10 sticks ata ang nakain ko. Dito din pinakamaraming nakain si Alia. Nasarapan siya. Good mood din kasi nakapag-quick nap. Ang sarap ng gising. Thank you Lord. Wala silang time limit, kaya lumabas muna kami ni Alia habang kumakain yung wife ko para makapag-unwind. Napagod kasi kami kakakain sa loob. Pagbalik namin sa hotel, nag-change outfit na agad si Alia for swimming. Since baby pa naman si Alia, medyo takot pa ito tumapak sa sands. So we gave her time para mag-observe muna. Hanggang sa na mismo yung maglakad at maligo. And look kung gaano siya kasaya. We know that feeling. Ang sarap maging bata. Alam naman namin na hindi niya to matatandaan, pero sa amin, definitely, core memory to. Ito yung main reason kaya nagbablog na kami every travel, para may balikan si Alia paglaki niya.
check, 6 p.m. Kagising lang ng baby namin. Napagod data sa pag-swimming. Hinahanda niya na yung mga isasangla niya pang dinner namin for tonight. Dito sa Henan Palm Resort, one of the famous hotel dito sa Boracay. Madaming Henan Resort dito sa Boracay. Madalas din kayo may makakasabay na artista dito pag dito kayo nag-check-in. Ang daming variety, mapa-local o international, para silang Vikings at Buffet 101 sa Manila. Pero syempre, ang susulitin ko dito yung steak and seafoods nila, lalo na yung baked scallops. Sila yung tinuguri ang best buffet restaurant dito sa Bora. Itatry namin kung overrated ba o hindi. Pero upon entering pa lang, sobrang dami na agad namin nakikita foods. They have live bands sa loob. Wala din time limit, kaya pwede ka maggala muna after every meal para bumaba muna yung foods. And good news para sa mga birthday celebrant. Wala nang additional 200 pesos para sa cake and birthday song greetings ang Henan Resorts. Sinulit namin yung oras namin dito by doing some activities. Yan kain ulit. Do some activities. Then kain ulit. Watch dance presentation. Then kain ulit. Time check, 9 p.m. May mga sandcastle pa rin nakatayo. Then with a twist, kasi may mga pailaw sila kaya mas maganda ito sa picture. The next we did is maghanap ng spot na may park dancers. Hindi pa kasi nakakita ng si Baby Alia. Luckily, mayroon dito sa Bihag Food Hall, papuntang Station 3. Akala kasi namin wala pa din, since medyo masama pa din yung panahon. Free lang naman yung entrance fee dito, and may mga budget-friendly food stalls din sila, and mga live band din. Kaya okay dito gumimik nang hindi sasak sa bulsa. Dito na din kami namili ng pasalubong kasi hindi naman nagkakalayo yung price range nila sa D-Mall. Day 4 and last day sa Boracay. 2 p.m. pa naman yung flight namin, kaya may time pa kami para mag-swimming and gumala ng saglit. Hindi na kami masyado nag-vlog para mas masulit yung oras and bonding as family. O diba, sa La Carmela lang may parang nagdubu pero breakfast ang handa. Time check, 11 a.m. Waiting lang kami sa speedboat para makatawid ng isla. Dito na kami nag-lunch sa loob ng airport. Konti nga lang yung options pero okay na din kaysa sa labas kasi umuulan na ulit during that time. After several hours of waiting, finally nakasakay na kami pa uwi ng Manila. There's something in my eyes, I cannot see your lies. You think that I'm surprised. Nagpasundo na lang kami sa kapatid ko kasi timing hindi sa busy that time. Alright, thank you for watching. See you on the next one. I asked for something more, you gave me so much less. I wonder why I stay.